Ika-128 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang matinding pagkabahala at galit sa mukha ni number 7. Naiinis at mariing sinabi niya sa ating bida na nakatayo lang ng kalmado sa kanyang harapan, mula pa kailan mo nalaman. Bahagyang ngumiti ang ating bida, isang ngiting may lihim na tiwala sa sarili, at mahinahong sumagot, mula pa noong una tayong nagkita. Dahil dito, mas lalong nakita ang labis na inis sa mukha ni number 7 habang nanlilisik ang kanyang mga mata na tila gustong tunawin ang ating bida. Napaatras siya ng bahagya sa hindi makapaniwalang narinig. Sinabi niya sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang mga kamao, lahat ba ng nangyari hanggang ngayon ay bahagi ng plano niya? Pati ang pagbibigay niya sa akin ng pangalan. Lahat ba yun? Kasabay nito, mabilis na nag-flashback sa kanyang alaala ang mga pagkakataong magkasama silang masayang umiinom ng ating bida, mga sandaling akala niya ay payak at walang kahulugan, ngunit may malalim na patutunguhan pala. Biglang basag ng ating bida sa katahimikan. Unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi, nakikipaglaban ako sa organisasyong kinabibilangan mo. Hindi ko sila maaaring pabayaan dahil nais nilang isadlak sa kaguluhan ang MERM sa pamamagitan ng pagkontrol sa pinuno ng MERM Alliance. Bumaba ang tono ng kanyang boses, at dagdag pa niya, ngunit matagal kong pinag-isipan kung ano ang gagawin ko sa iyo. Seryoso at may halong pagtitig ang kanyang mga mata ba ang ipinagpapatuloy, papatayin ba kita, o kukumbinsihin kitang lumipat sa panig ko? Sa narinig na iyon ni number 7, agad siyang napatirik ang mata sa sobrang inis at insultong naramdaman. Sanggal niya habang mariing nagtanong, bakit mo naisip ang ganoon? Matalim, malamig, at walang kaunting pag-aalinlangan ang kanyang tingin habang sinasabi, simula pa lang ay kaaway mo na ako. Sumagot ang ating bida, hindi natitinag sa talam ng titig ng kausap, kaaway ka nga, pero hindi kita naramdaman bilang isang kaaway. Nanatiling seryoso ang kanyang mukha habang tahimik na iniisip sa sarili, ito ang tunay kong nararamdaman. Sa tuwing nakikita ko si number 7, naaalala ko ang unang pagkakataong nagkita kami. Ang malungkot niyang anyo habang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan at nakatanaw sa lawa. Hindi ko matiyak kung bunga ba ito ng pag-ibig o simpleng awa bilang kapwa-tao. Napakunot ng husto ang noo ni number 7, halatang naguguluhan sa kakaibang emosyong ipinapakita ng ating bida habang nakatingin sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil ba kaya mo akong patayin anumang oras? Seryosong sumagot ang ating bida, diretso ang tingin sa mga mata nito, hindi. Ang totoo, gusto kitang kunin bilang tauhan ko. Bahagyang napabuntong hininga si number 7 nung maramdaman ang tila imposibleng alok. May bahagyang ngiti ng pang-uuyam ngunit bakas pa rin ang labis na pagkainis sa kanyang mukha. Tigilan mo na ang kalokohang yan at patayin mo na lang ako. Hindi sumagot ang ating bida. Tahimik lamang siyang tinitigan nito na may malalim na kahulugan. Biglang may mabilis na sumipol sa hangin, isang halos hindi mapansing pitik ng daliri. Nagulat at napasinghap si number 7 nang may maramdaman siyang tumama sa kanyang balikat. Napatingin siya rito at napahawak sa bahaging yun habang nanlalaki ang mga mata, sabay sabi sa isip, inalis niya ang pagkakapigil sa aking pressure point. Sa sandaling makalaya ang kanyang daloy ng enerhiya, mabilis siyang napaatras at agad na naghanda sa isang fighting stance upang sugurin ang ating bida kung sakaling umatake ito. Seryoso at may pag-iingat siyang nagtanong, ano ba talaga ang balak mo? Nanatiling kalmado, relax, at walang kabang sumasagot ang ating bida habang nakatayo pa rin sa pwesto niya. Mukhang wala ka ng balak makinig sa sasabihin ko, kaya pinakawalan ko na ang pressure point mo. Nasabi ko na rin naman ang lahat ng gusto kong sabihin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at idinagdag. Kaya maaari ka nang umalis. Bahagyang napanganga si number 7 sa gulat sa kanyang narinig, unti-unting nawawala ang kanyang fighting stance. Pinapakawalan niya lang ba talaga ako? Nananatiling nakahanda ang kanyang kamay ngunit may pag-aalinlangan na habang nagtatanong, ang pagiging tapat mo sa akin at ang pagnanais mong kunin ako bilang tauhan, seryoso ka ba roon? Idinilat ng ating bida ang kanyang mga mata at sumagot, oo. Muling nanlaki ang mga mata ni number 7 sa matinding gulat. Tila hindi maunawaan ang takbo ng utak ng kaharap. Bakit? Simple at walang paligoy-ligoy ang naging sagot ng ating bida, dahil gusto ko lang. Bahagyang lumingon ang ating bida sa gilid at sinabi pa sa kanyang isip, ano pa bang ibang dahilan ang kailangan? Napatitig ng matagal si number 7,
At pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay habang umiiling ng bahagya. Tinatanggihan ko, tahimik lamang siyang tinitigan ng ating bida, walang bakas ng galit o panghihinayang. Habang dahan-daang tumatalikod ang ating bida ay sinabi nito, sayang, pero naiintindihan ko. Kung iyan ang napili mo. Nagulat si number 7 sa bilis ng pagsuko nito at napaisip, talaga bang hahayaan na lang niya akong umalis ng ganoon kadali? Upang subukan ang hangganan ng ating bida, sinabi niya rito habang nakataas ang isang kilay, maaari ko itong ipaalam sa organisasyon. Huminto ang ating bida sa paghakbang, at idinagdag pa ni number 7, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng nalaman ko tungkol sa iyo at ang bawat sinabi mo sa akin. Pero hahayaan mo pa rin ba akong umalis? Bahagyang napaliit ang mga mata ng ating bida, nagbago ang aura sa paligid. At sinabi niya ng mahinahon na hindi ko alam kung bakit bigla mong sinasabi yan. Pero mukhang nagkamali ako sa naging desisyon ko. Sa biglang pagbago ng presensya ng ating bida, nanlaki ang mga mata ni number 7 habang nakakaramdam ng kilabot at bahagyang namumutla ang kanyang mukha. Subalit, sa halip na umatake, nagpatuloy na muli sa paglalakad ang ating bida palayo. Bigla siyang napatigil sa paghakbang nang marinig ang basag at tila may pag-asang boses ni number 7. Totoo ba yun? Bahagyang lumingon ang ating bida, nakatagilid ang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si number 7, bahagyang nanginginig ang boses ngunit may determinasyon, yung sinabi mong bibigyan mo ako ng panibagong buhay. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa narinig, hindi inaasahan ang biglang pagpihit ng pasya nito. Samantala, si number 7 naman ay nakangiting seryoso, may bakas ng pait ngunit may tiwala na ngayon habang matatag na nakatingin sa kanya. Pagsapit ng malalim na gabi, makikita ang 2 taong naglalakad sa madilim at tahimik na gitna ng kakahuyan. Maririnig lamang ang kaluskus ng mga tuyong dahon sa bawat hakbang. Tahimik at problemadong iniisip ni Yeonjong habang nakababa ang tingin na kahit anong isip ko, wala talaga akong paraan upang makatakas sa sitwasyong ito. Napakapit siya sa kanyang damit at dagdag pa niya. Mas malakas na martial master ang Western Scholar kaysa sa akin. Bukod pa roon, nagtalaga pa ang organisasyon ng mga piling martial master bilang kanyang mga tagapagbantay. Napakunot ng malalim ang kanyang noo, bakas ang kawalan ng pag-asa. Kailangan ko na lang ba talagang tanggapin ang kamatayan ng walang kalaban-laban? Bigla siyang napatingin sa kanyang tabi, kung saan tahimik na sumasabay sa paglalakad ang kanyang bodyguard. Habang nakatingin kay number 7 ay naisip niya, mula nang malaman kung papatayin ako ng Western Scholar. Tuwing may pagkakataon ay lumalabas ako. At palagi kong tinatanong kung ano na ang naging usad ng tungkol sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa ilalim ng malamig na gabi ay naisip pa niya habang bumibigat ang kanyang dibdib, paano kung may inihahanda siyang paraan upang protektahan ako, kung sakali. Hindi maaari. Bigla siyang napapikit ng mariin upang iwaksi ang mga isiping iyon. Pagkatapos ay huminto siya at nagpatuloy sa paglalakad pabalik habang malamig na sinasabi, bumalik na tayo. Wala rin naman akong napala sa paglabas. Sumagot si number 7, nakakunot din ng noo, pero kakalabas lang natin. Muling nagsalita si Yeonjong, pilit na nagpapakamatigas, mukha ba akong may ganoon karaming oras para mag-aksaya rito? Mariing sumagot si number 7, naubusan na rin ng pasensya, wala rin akong oras para sayangin sa pakikipag-usap sa iyo. Sumasabog na ang ulo ko sa dami ng iniisip ko sa kasalukuyan. Kaya huwag mo nang dagdagan. Sinabi naman ni Yeonjong, humarap sa kanya ng may galit na ekspresyon, kung ganoon, tigilan mo na rin ito. Wala na akong panahon para magkunwari pang malapit tayo sa isa't isa. Tahimik lamang siyang pinagmasdan ni number 7, madilim ang tingin nito ngunit may nagtatagong pag-aalala. Nagpatuloy si Yeonjong, itinataas ang boses upang itaboy ito, at simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa akin hanggat hindi kita ipinapatawag. Nakatikom at nanginginig ang kamao ni number 7 sa gilid ng kanyang hita habang matigas na sumasagot. Bilang iyong bodyguard, hindi ko magagawa yon. Tungkulin ko ang manatili sa tabi mo. Mariing pumikit si Yeonjong, nasasaktan sa katigasan ng ulo nito. Sinasabi ko ng ayos lang. Ano pa ba ang maaaring maglagay sa akin sa panganib sa sitwasyong ito kung mismong kamatayan na ang naghihintay sa akin? Habang naiinis at halos maiyak si Yeonjong sa bigat ng sitwasyon,
Biglang lamambat ang ekspresyon ni number 7 at marahang yumuko bilang paggalang. Humihingi ako ng paumanhin. Dahil dito, mas lalong nakaramdam ng frustration si Yeonjong kaya malakas siyang sumigaw, "Binabaliwala mo ba ang sinasabi ko ngayon?" Matapos ang sigaw na yon, tahimik na nagkatitigan ang dalawa sa gitna ng dilim, tanging hangin lang ang naririnig. Pagkatapos ay naiinis at may mabigat na pasang tumalikod si Yeonjong upang maglakad muli. Kailangan ko na sigurong hilingin sa nakatataas na palitan ang bodyguard ko. Tahimik siyang naglakad palayo habang binibilisan ng hakbang, sabay sabi sa sarili ng may lungkot, "Ginawa ko na ang nararapat gawin. Hindi dapat madamay si number 7 sa anumang mangyari sa akin. Mas mabuting lumayo siya." Ngunit bago pa man siya makalayo, isang seryosong boses ang bumasag sa kanyang likuran. Mula sa likod ay nagsalita si number 7. "Ginagawa mo ba ito dahil papatayin ka ng Western Scholar?" Biglang huminto sa paglalakad si Yeonjong. Nanigas ang kanyang buong katawan. Pilit niyang pinakalma ang sarili at sumagot ng hindi lumingon, "Hindi." Muling nagtanong si number 7, humahakbang ng dahan-dahan palapit sa kanya, "Natatakot ka bang makialam ako upang protektahan ka?" Nakapikit na sumagot si Yeonjong, pilit na itinatago ang emosyon, "Sinabi ko na, hindi iyon ang dahilan." Dagdag pa niya sa kanyang isip habang sumasakit ang dibdib, "Sarili kong problema ito. Walang dahilan para isama ko pa siya sa tiyak na kamatayan laban sa isang halimaw tulad ng Western Scholar." Biglang sinabi ni number 7 ng may buong katatagan, "Huwag ka nang mag-alala, dahil papatayin ko ang Western Scholar." Dahil sa narinig, biglang nanlaki ang mga mata ni Yeonjong sa matinding sindak at gulat. Mabilis siyang napalingon kay number 7 at nanginginig ang boses na nagsabi, "Ano ba ang sinasabi mo? Maaaring isa kang nakatataas na martial master, pero hindi mo kayang talunin ang Western Scholar. At para magawa yon, alam mo ba ang ibig sabihin? Kailangan mo bang pagtaksilan ng organisasyon?" Matatag, tuwid, at walang takot na sumagot si number 7, "Napagdesisyonan ko ng pagtaksilan ang organisasyon." Agad na napahawak si Yeonjong sa kanyang sariling labi habang patuloy na nanlalaki ang mga mata sa matinding pagkabigla at hindi mapakilang kaba. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si number 7 at sinabi pa, "At ang papatay sa Western Scholar ay hindi ako." Ibinaba niya ang kanyang tingin sa may bandang gilid ng kakahuyan, siya. Nagtatakang napalingon si Yeonjong sa kanyang likuran, sinusundan ang tingin ng kanyang bodyguard. Doon, mula sa lilam ng mga puno at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nakita niya ang ating bida. Nakatayo ito ng tuwid, nakapamaywang ang dalawang kamay sa kanyang likuran, habang seryoso, kalmado, at may talas ang titig na nakatutok sa kanya. At dito na nagtatapos ang ika-128 kabanata.